Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat na susubok sa ating mga puso. Madalas, ang kinang na ating hinahanap ay nakakasilaw. Paano kung ang tunay na yaman ay hindi pala nakikita ng mga mata, kundi nararamdaman lamang ng isang pusong mapagkumbaba? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Maharlika sa isang paglalakbay na magpapatunay na ang pinakamahalagang pamana ay ang kabutihan ng kalooban. Ang marangyang sasakyan ni Michael de Alva ay dahan-dahang gumalaw sa bakubakong daan ng lupa. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Maharlika, Maha Valdez, habang pinagmamasdan niya ang alikabok na pumailan lang sa bawat pag-usad nila. Sinulyapan niya ang kanyang stiletto heels na nagkakahalaga ng 6 na buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Tiyak na mapuputikan iyon mamaya. Malapit na tayo. Masayang sabi ni Kael. Tila hindi alintana ang alikabok o ang init ng hapon sa probinsya ng Luntian. Ngumiti si Maha, isang ngangiting pinraktis niya ng libu-libong beses sa harap ng salamin. "I'm excited to finally see your kingdom, my love." Sagot niya. Ang boses ay malambing ngunit may kalkuladong tamis. Sa wakas, natanaw na nila ang malaking arko na may nakaukit na pangalan, Hacienda Sinagtala. Humanga si Maha sa laki ng lupain, sa walang katapusang hanay ng mga puno ng kape na animoy mga sundalong nakabantay sa yaman ng mga de Alva. Ito na iyon, ang kahariang malapit ng mapa sa kanya. Ngunit nang tumambad sa kanyang paningin, ang mismong mansyon, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ito ay malaki, walang duda. Gawa sa matitigas na kahoy, may malalapad na bintanang kapis at napapaligiran ng hardin na puno ng mga bulaklak na hindi niya kilala. Maganda ito. Sa paraang maganda ang isang lumang museo. Kakaiba sa mga glass and steel na mansyon sa Forbes Park o sa mga 5-star hotel na madalas niyang puntahan. It's classic, sabi niya. Pinipili ang pinakaligtas na salita. It's home! Buong pagmamalaking tugon ni Kael. Bawat sulok ng bahay na ito, bawat puno sa lupang ito, may kwento. Itinayo pa ito ng lolo ko. Tumangulang si Maha habang ang isip ay naglalakbay na. Kaunting modern renovation. Siguro ay maganda kung palitan ang mga lumang bintana. At ang hardin, masyadong magulo. Mas maganda kung minimalist ang dating. Plinano na niya sa kanyang isipan ang lahat. Ang Hacienda Sinagtala ay magiging testamento ng kanyang panlasa, ng kanyang galing. Pagbaba nila ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng amoy ng lupa. At namumulaklak na kape. Para kay Kael, iyon ang amoy ng paraiso. Para kay Maha, iyon ang amoy ng probinsya. Isang amoy na buong buhay niyang sinikap takasan. Ipinagpatuloy ni Kael ang paglilibot sa kanya sa labas. "Tingnan mo, Maha, ang mga punong yon." Turo ni Kael sa isang bahagi ng plantasyon. Sila ang mga pinakaunang puno ng barako na itinanim dito. Halos 100 taon na sila. Ang bunga nila, kakaiba ang tapang at aroma. Pilit nang ngumiti si Maha. "Really? That's interesting. So gaano kalaki ang potential profit from those special beans?" Natigilan si Kael. Ngumiti ito ng pilit. "Hindi namin iniisip ang tungkol sa pera pagdating sa kanila. They are our heritage." Heritage, isip-isip ni Maha, isang magandang salita para sa isang bagay na luma at hindi na praktikal. Ngunit tumango siya na parang lubos na nauunawaan ang sinasabi ng lalaki. Habang naglalakad sila patungo sa isa sa mga kamalig, natanaw ni Maha ang isang grupo ng mga manggagawa na nagtatawanan. At sa gitna nila, may isang babae. Nakasuot ito ng simpleng blusa at pantalon. Ang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Ang balat nito ay kayumanggi, halatang sanay sa sikat ng araw.
Ngunit ang tawa nito ay malakas, walang halong pagkukunwari, at nakakahawa. Napatigil si Ma sa paglalakad. May kung anong kuryente ng inis ang gumapang sa kanyang sistema. Ang simple ng babae, ang ordinaryo. Ang paraan ng pakikipagtawanan nito sa mga hamak na trabahador. Ito ang lahat ng bagay na kinasusuklaman ni Ada Tumaya, ang lahat ng bagay na iniwan niya sa nakaraan. Napansin ni Kael ang babae at ngumiti ito ng malapad. Isang ngiting hindi pa kailanman ibinigay sa kanya. Isang ngiting totoo at walang halong pag-aalinlangan. "Ami!" sigaw ni Kael. Lumingon ang babae at nang makita si Kael, lalong lumawak ang nangiti nito. "Kael, mabutit nakarating kayo." Lumapit sila. Nagbatian si Kael at ang babae na may halong biruan. Tila ba may sarili silang mundo na hindi siya kasali. Pakiramdam ni Maha ay isa siyang dayuhan. "Maha," baling sa kanya ni Kael habang nakaakbay pa rin sa balikat ng babae. "I'd like you to meet Amihan. Siya ang puso ng asyenda." Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata ang isinukli ni Maha. Inilahad niya ang kamay, maingat na huwag masyadong idin. "It's a pleasure to meet you," sabi niya. Ang bawat salita ay pinahiran ng pilit na tamis. Ngunit sa kanyang isipan, iisa lang ang tumatakbo. Ang puso? Mukha lang siyang isang ordinaryong trabahador, isang simpleng probinsyana na walang lugar sa mundong itatayo ko. Ang hapagkainan ng mga de Alba ay larawan ng simpleng karangyaan. Ang pagkain ay masasarap, inihanda mula sa mga sariwang ani ng asyenda. Ang mga kubyertos ay mabibigat na pilak at ang mahabang lamesa ay gawa sa iisang piraso ng nara na kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier na gawa sa kristal. Ngunit para kay Maha, may isang bagay na sumisira sa perpektong larawan, si Amihan. Ipinilit ni Kael na sumabay ito sa kanilang hapunan, isang bagay na ikinairita ni Maha. Dapat ay para sa kanila lamang ang gabing ito, ang kanyang opisyal na pagpapakilala. Ngunit narito ang babaeng ito, nakaupo sa tapat niya, komportableng nakikipag-usap kay Kael na para bang siya ang tunay na kasama nito. "Napakaganda ng simoy ng hangin ngayon, Kael," sabi ni Amihan. "Palagay ko ay magiging maganda ang pamumulaklak ng mga kape sa susunod na linggo. Eksakto sa ating inaasahan." "Mabuti naman kung ganoon," sagot ni Kael. Ang mga mata ay may kislap ng tunay na interes. "Kumusta na ang mga bagong binhi na galing pa sa Colombia? Nag-umpisa na ba silang tumubo?" Sinubukan ni Maha na pumasok sa usapan. "Speaking of Colombia, Kael, hindi ba't doon ginanap ang Global Trade Summit nung nakaraang buwan? I heard Don Enrique Ayala closed a multi-million-dollar deal there. I was supposed to attend, but we had that charity gala." Ngumiti si Kael sa kanya, ngunit tila saglit lang itong nagpaalam sa usapan nila ni Amihan. "Ah, oo, narinig ko rin yan." At mabilis itong bumaling pabalik kay Amihan. "Ano sa tingin mo, Ami? Dapat na ba nating subukan ang honey processing sa susunod na anihan?" Pakiramdam ni Maha ay para siyang hangin. Honey processing, charity gala, ang agwat ng kanilang mundo ay isang malawak na bangin na hindi niya kayang tawirin. Habang sila ay abala sa lupa, sa mga butil ng kape at sa kung ano-anong proseso na hindi niya maintindihan, ang isip niya ay nasa mga board meeting, sa mga pangalan ng mga makapangyarihang tao, sa kinang ng lipunan. Iyon ang tunay na kapangyarihan. Hindi ito. Hindi ang pag-uusap tungkol sa lupa at ulan. Para basagin ang sarili niyang pagkaini, itinuon niya ang pansin sa kanyang baso ng red wine. Tinaas niya ito, pinaglaruan ang mamahaling likido, at sa isang aksidenteng kilos, bahagyang kumilos ang kanyang siko. Tumapon ang pulang alak, kumalat sa puting mantel, na may masalimuot na borda. "Oh my goodness!" sigaw ni Maha. Ang pagkagulat ay perpektong isinadula.
I'm so sorry. Ang clumsy ko naman. Agad na tumayo ang isang katulong upang tulungan siya, ngunit pinigilan ito ni Kael. Siya mismo ang kumuha ng serbilyeta at marahang sinubukan ng punasan ang mantsa. Tiningnan ni Maha ang mantel na may bahid ng pagkadismaya. Hayaan mo na, my love. It's just an old tablecloth. Madali lang naman palitan yan. I know a shop in Greenbelt that sells exquisite linens from Italy. We can have a new set delivered tomorrow. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Itinigil ni Kael ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang serbilyeta at tiningnan si Maha. Ang mga mata ay hindi na kasing init ng dati. Hindi ito just an old tablecloth, Maha. Mahinahon niyang sabi, ngunit may bigat ang bawat salita. Gawa ito ng lola ko. Kamay niya mismo ang nagborda ng bawat bulaklak na yan. Isa ito sa mga huling bagay na naiwan niya sa amin. Pakiramdam ni Maha ay sinampal siya. Ang pamumula ng kanyang pisngi ay hindi na dahil sa pag-arte. Napahiya siya. Ngunit mabilis niyang isinuot muli ang kanyang maskara. Oh, Kael, I didn't know. Pasensya ka na talaga, sabi niya. Sinubukang abutin ng kamay nito. Ngunit iniwas ito ni Kael nang hindi sinasadya habang inaayos ang mantel. I feel so terrible. Ang hapunan ay nagpatuloy, ngunit ang init at saya ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at formal na pag-uusap. Pagkatapos ng dessert, agad na nagpaalam si Amihan. Si Maha naman ay nagdahilang masakit ang ulo at kailangan ng magpahinga. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na veranda ng kanyang silid. Nakatanaw sa madilim na hardin. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang dibdib ay nag-aapoy sa galit at selos. Nabigo siya. Ang gabing dapat sana ay maging tagumpay niya ay naging isang kapahamakan. At habang pinagmamasdan niya ang kadiliman, isang ilaw mula sa hardin ang nakaagaw ng kanyang pansin. Doon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakatayo si Kael at Amihan. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit kitang-kita niya ang lahat. Ang paraan ng pagtawa ni Amihan, ang pag-iling ni Kael, ang komportableng distansya sa pagitan nila. Walang pagkukunwari, walang pilit ng ngiti. Sila ay nasa sarili nilang mundo. Isang mundong kahit kailan ay hindi siya magiging bahagi. Naramdaman ni Maha ang paghigpit ng kanyang kamao. Ang babaeng iyon, sa kanyang pagiging simple, sa kanyang pagiging probinsyana, ay nagtataglay ng isang bagay na hindi niya kayang bilhin o angkinin, ang tunay na pagtingin ni Kael. Pumasok siya sa loob ng silid. Ang dilim sa labas ay katulad ng dilim na namumuo sa kanyang puso. Tumayo siya sa harap ng salamin, tinitigan ang sariling refleksyon. Ang magandang mukha, ang mamahaling damit, ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo. Hindi siya papayag na sirain ito ng isang hamak na tagapamahala lamang. Sa kadiliman ng silid, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pangakong puno ng lason. Isang hamak na probinsyana lang. Malalaman din niya kung saan siya lulugar. Kinabukasan, nagising si Maha na may mabigat na pakiramdam. Ang mga alaala ng nakaraang gabi, ang mantsa ng alak, ang pangaral ni Kael, at ang imahe nito na masayang kausap si Amihan ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang isipan. Kailangan niyang bumawi. Kailangan niyang ipakita kung sino ang nag-iisang reyna sa lugar na ito. Nagpasya siyang huwag nang maghintay na ihatid ang kape sa kanyang silid. Sa isang iglap ng determinasyon, nagsuot siya ng isang mamahaling silk robe at naglakad pababa na para bang pag-aari na niya ang buong kabahayan. Ang kanyang misyon, hanapin ang kusina at personal na utusan ang mga katulong. Isang simpleng pagpapakita ng kapangyarihan. Ngunit ang natagpuan niya ay hindi ang modernong kusina na kanyang inaasahan. Sa halip,
Sa likod ng malaking bahay ay may isang hiwalay na istruktura, isang lumang kusina na gawa sa bato at kahoy, kung saan pa niluluto ang pagkain gamit ang pugon. Kumunot ang noo ni Maha sa pagkadiri. Napakaluma, napaka-impraktikal. Pumasok siya ng walang katok-katok. Ang amoy ng sinusunog na kahoy at nilulutong bawang ay kumapit sa kanyang ilong. At doon, sa gitna ng bahagyang mausok na silid, may isang babaeng nakatalikod. Matanda na ito. Ang buhok na puti ay nakapusod ng simple at ang suot ay isang bestidang pambahay. Abala ito sa paghihiwa ng mga gulay sa isang makapal na sangkalan. Isa sa mga katulong, agad na isip ni Maha. Ito na ang kanyang pagkakataon. "Excuse me," sabi ni Maha. Ang boses ay matigas at walang bahid galang. Dahan-dahang lumingon ang matandang babae. Ang mukha nito ay may mga gatla na ng panahon, ngunit ang mga mata ay kalmado at malalim. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, ngunit walang sinabi. Lalong nainis si Maha sa katahimikan nito. "Gusto ko ng kape," utos niya. "Brewed, not instant. At dalhin mo sa main dining hall. Bilisan mo." Hindi gumalaw ang babae. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dito sa sinagtala, Hija, mahinahon nitong sabi, ang bawat isa ay marunong magtimpla ng sarili nilang kape. Nandoon ang mga butil at ang gilingan. Itinuro nito ang isang lumang gilingang dimano sa isang sulok. Parang sinampal si Maha sa salitang Hija. Ang pagiging kalmado ng babae, ang tila pagtuturo nito sa kanya, ay isang insulto. Ang lahat ng kanyang galit, mula kagabi, ay biglang sumabog. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Sigaw niya. "Sino ka para utusan ako? Trabaho mo ang pagsilbihan ako. Ang bagal-bagal mo na nga. Ikaw pa ang may ganang sumagot." Lumapit si Maha sa isang maliit na estante na puno ng mga lumang gamit sa kusina. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang tasa. Isang tasang porselana na may simpleng pinta ng asul na bulaklak. Ito ay luma. Bahagyang may lamat sa gilid at sa paningin ni Maha, ito ay basura. Simbolo ito ng lahat ng bagay na luma at walang kwenta sa lugar na ito. "Tingnan mo to," sabi ni Maha, hinawakan ng tasa at itinaas ito. "Mga ganitong klasing gamit, dapat na itong itapon. Hindi ito nababagay sa pamamahay ng mga de Alva." "Maingat ka dyan, Hija." Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin. Sa isang kilos na puno ng galit at paghamak, binitiwan ni Maha ang tasa. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina, kasabay ng biglang pagbukas ng pinto. Nakatayo roon si Kael. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Ang tingin niya ay nasa mga basag na piraso sa sahig, at pagkatapos ay dahan-dahan itong umakyat sa gulat na mukha ni Maha. "Maha," sabi ni Kael. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Hayaan mong ipakilala ko sa'yo." Lumapit siya sa matandang babae. Marahang inalalayan ito at hinarap sila kay Maha. Siya si Doña Diwata de Alva, ang ina ko. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa mga baga ni Maha. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Tiningnan niya ang matandang babae. Ang babaeng kalalait-lait lang niya, at nakita niya ang parehong kalmadong mga mata. Ngunit ngayon, may bahid na ito ng matinding pagkadismaya. Nanginginig ang mga labi ni Maha. Donya, hindi ko po." Ngunit bago pa niya mahanap ang mga salita, nagsalita si Doña Diwata. Ang boses nito ay hindi pa sigaw, hindi galit, ngunit puno ng bigat at kapangyarihan na mas matalas pa sa anumang talim. Tumingin ito sa mga mata ni Maha at sinabi ang mga salitang tatatak sa kanyang kaluluwa magpakailanman. Tapos na ang kasunduang ito. Sa isang iglap, gumuho ang lahat.
Ang mga pangarap ni Maha, ang kanyang mga plano, ang kinabukasang kanyang maingat na itinayo, lahat ay naging abo, kasama ng mga basag na piraso ng porselana sa maruming sahig ng lumang kusina. Walang nagsalita habang inaakay ni Kael ang ina pabalik sa malaking bahay, kasunod ang tulalang si Maha. Ang bawat hakbang ay tila isang dagok sa dibdib ni Kael. Hindi galit ang nangingibabaw sa kanya, kundi isang malalim at matinding pighati. Ang pighati ng isang taong umaasa at nabigo. Pinaupo niya ang kanyang ina sa paborito nitong silyon sa sala bago humarap kay Maha na nakatayo sa gitna ng silid na parang isang estatwang hindi alam kung saan lulugar. Ang kaninang pagmamataas nito ay napalitan ng panginginig at pagkalito. Ngunit para kay Kael, huli na ang lahat. "Umupo ka, Maha," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng anumang init. Tumingin si Maha sa kanya. Ang mga mata ay nagsusumamo. "Kael, my love, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Akala mo ay isa siyang katulong." Putol ni Kael, hindi na hinintay ang kanyang mga palusot. "At dahil sa akala mong yon, binigyan mo ang sarili mo ng karapatang laitin siya at bastusin." Tiningnan ni Kael ang babaeng minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Ang ganda nito ay naroon pa rin, ngunit ngayon, para na lamang itong isang mamahaling figurin na walang laman sa loob. Naalala niya ang lahat ng maliliit na senyales na pilit niyang isinantabi. Noong isang buwan, binigyan niya si Maha ng isang maliit na regalo, isang ibong inukit sa kahoy ng kape, gawa ng isa sa pinakamatandang manggagawa sa asyenda. Ngumiti si Maha nang tanggapin niyon, ngunit kinagabihan, narinig niya itong kausap ang isang kaibigan sa telepono. "It's cute, I guess, but honestly, I'd prefer a diamond bracelet. Mas may investment value." Naalala niya ang minsan nilang pagkain sa isang simpleng karinderya na paborito niya noong bata pa siya. Buong oras ay nakataas ang kilay ni Maha, tila diring-diri sa bawat pagsubo. At pagkatapos ay nagreklamo tungkol sa unsanitary conditions ng lugar. Ang mga yon ay maliliit na bagay, mga lamat na pilit niyang tinakpan sa pag-asang kusa itong maghihilom. Ngunit ang mga lamat ay lumaki, hanggang sa tuluyan ng mabasag ang lahat. Naalala niya ang pag-uusap nila ng kanyang ina. 2 araw bago dumating si Maha. Nasa hardin sila noon. Tinutulungan niya itong magdilig ng mga rosas. "Anak," simula ni Doña Diwata, "ang pag-aasawa ay hindi parang pagbili ng isang magandang damit na isusuot mo lang sa isang pagdiriwang. Ito ay ang pagyakap sa isang kaluluwang makakasama mo sa hirap at ginhawa." "Kilala ko si Maha Hima," depensa ni Kael. "She's smart, driven, beautiful." Isang makahulugang ngiti ang ibinigay ng kanyang ina. Ang lahat ng iyan ay nasa labas. Ang tanong, ano ang nasa loob? Ang tunay na yaman, Kael, ay nakikita hindi sa kung paano tratuhin ng isang tao ang mga nasa itaas niya, kundi kung paano niya tratuhin ang mga inaakala niyang nasa ibaba niya. Doon iminungkahi ni Doña Diwata ang isang simpleng pagsubok. "Hayaan mo akong salubungin siya, hindi bilang Doña Diwata, kundi bilang isang ordinaryong kasambahay, isang simpleng pagsubok sa kabutihan ng puso." Nag-alinlangan si Kael. Tila isa itong panlilinlang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang malaman kung ang babaeng pakakasalan niya ay karapat-dapat sa pagmamahal at respeto ng kanyang pamilya. Kaya't pumayag siya, umaasa, nagdarasal, na patutunayan ni Maha na mali ang kanyang mga pangamba. At kaninang umaga, habang nagtitimpla siya ng sarili niyang kape sa modernong kusina sa loob ng bahay, narinig niya ang matigas na boses ni Maha
mula sa lumang kusina sa labas. Dahan-dahan siyang lumapit. Tumayo siya sa likod ng pinto na bahagyang nakaawang at dinig na dinig niya ang lahat. Ang bawat salitang puno ng paghamak, ang bawat utos, ang bawat insulto. Sa bawat salitang binitiwan ni Maha, para siyang sinasaksak. Ang pag-asang iningatan niya sa kanyang dibdib ay unti-unting namatay. Napakuyom ang kanyang kamao nang marinig niya ang paglait ni Maha sa tasa. Ang tasang paborito ng kanyang ina, ang huling regalo ng kanyang yumaong ama dito. At nang marinig niya ang tunog ng nabasag na porselana, alam niyang tapos na ang lahat. Hindi lang ang tasa ang nabasag sa sandaling iyon, kundi pati na rin ang kanyang puso. Bumalik siya sa kasalukuyan. Tinitigan niya si Maha na ngayon ay umiiyak na. Hindi ako perpekto, Kael, pero mahal kita. Hagulgol nito. Please give me another chance. Umiling si Kael. Ang kalmadong ekspresyon ay hindi nagbabago. Ang pag-ibig, Maha, ay hindi sapat. Paano mo ako mamahalin kung hindi mo kayang respetuhin ang pinakamahalagang tao sa buhay ko? Paano mo mamahalin ang aking pamana kung ang tingin mo rito ay basura? Hindi ko sinasadya. Sinadya mo, maring sabi ni Kael. Sinadya mong sakta ng isang taong sa tingin mo ay walang kalaban-laban. At iyon ang isang bagay na hinding-hindi ko matatanggap. Tumayo siya. Tapos na tayo, Maha. Ang huling sinag ng pag-asa sa mga mata ni Maha ay naglaho at napalitan ng desperasyon at pagkatapos ng purong galit. Bigla siyang tumayo at dinuro si Kael. Ito ba ay dahil sa kanya? Sigaw niya. Ang boses ay nagbabaga. Dahil sa probinsyanang si Amihan, hindi ba? Nilason na niya ang isip ninyong lahat laban sa akin. Hindi sumagot si Kael. Tumingin lang siya sa babaeng kaharap niya. Hindi na bilang kanyang mapapangasawa, kundi bilang isang estranghero. Dahan-dahan siyang umiling. Hindi para sumagot, kundi dahil sa matinding pagkadismaya. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya naiintindihan. At marahil, hindi na niya maiintindihan pa. Ang hatol ni Kael ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Ngunit si Maharlika Valdez ay hindi isang babaeng sanay na sumuko. Sa buong buhay niya, ipinaglaban niya ang lahat ng mayroon siya. Hindi siya papayag na matalo ng ganito kadali. Ang galit niya ay pansamantalang humupa, napalitan ng isang kalkuladong plano. Kailangan niyang makuha ang simpatya ni Doña Diwata. Kung mapapatawad siya ng matanda, marahil ay may pag-asa pa. Kinahapunan, hinanap niya ang Doña sa hardin nito. Natagpuan niya itong abala sa pag-aalaga ng mga halaman, partikular na ng mga puting rosas. Dahan-dahan siyang lumapit. Sinigurong ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lubos na pagsisisi. Doña Diwata, malambing niyang tawag. Lumingon ang matanda. Ang mukha ay kalmado pa rin. Itinuloy nito ang paggugupit ng mga tuyong dahon. Tila hindi nababagabag sa kanyang presensya. Patawarin niyo po ako sa nagawa ko kaninang umaga. Sabi ni Maha, bahagyang yumuko. Lubha po akong nahihiya. Pagod lang po siguro ako sa biyahe. At hindi ko po napigilang maging masungit. Hindi ko po sinasadya ang lahat. Pinagmasdan siya ni Doña Diwata. Ibinaling nito ang tingin mula sa mukha ni Maha patungo sa mga kamay nito. Mga kamay na may perpektong manicure. Mga kamay na hindi pa nakaranas humawak ng lupa. Talaga bang hindi mo sinasadya? Tanong ng matanda. Ang boses ay mahinahon pa rin. Hindi mo ba sinasadyang laitin ang isang taong sa tingin mo ay mas mababa sa iyo? Hindi mo ba sinasadyang ipagmayabang ang iyong estado sa buhay? Natigilan si Maha. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Inaasahan niya ang galit, ang sermon, ngunit hindi ang matalim na pag-uusig na nakabalot sa mahinahong pananalita. Ibinaba ni Doña Diwata ang gunting at buong hinahong hinarap si Maha.
Hija, hindi ka humihingi ng tawad dahil sa nagawa mo. Nagsisisi ka lang dahil nahuli ka. Mga salitang yon ay tumama kay Maha na parang kidlat. Walang pag-ibig, walang pag-unawa. Tanging ang malamig at matigas na katotohanan. Tinalikuran siya ng matanda at nagpatuloy sa pag-aalaga ng kanyang mga rosas, isang malinaw na senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. Tumalikod si Maha, ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang kahihiyan ay muling naging galit. Kung hindi niya makuha ang kanilang awa, sisirain niya ang inaakala niyang pinagmumulan ng lahat ng ito. Isang pangalan ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan, Amihan. Nilakbay niya ang daan patungo sa kooperatiba ng mga magsasaka ng kape. Isang lugar na kanina lang ay tiningnan niya ng may paghamak. Naroon si Amihan, abalang kausap ang ilang mga magsasaka, ipinapaliwanag ang isang bagong pamamaraan ng pagpapatuyo ng mga butil. Mukha itong masaya, nasa sarili nitong elemento. Ang itsurang yon ang lalong nagsindi sa galit ni Maha. Amihan! Sigaw ni Maha. Ang boses ay tumataginting sa buong lugar. Natigilan ng lahat. Lumingon si Amihan. Ang ngiti ay unti-unting naglaho nang makita ang nag-aapoy na mga mata ni Maha. Maari ba kitang makausap? Sabi ni Maha, kahit na ang tono niya ay hindi nagtatanong, kundi nag-uutos. Nagpaalam si Amihan sa mga kausap at lumapit kay Maha. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Mamaha? Huwag mo akong tawaging ma'am. Dura ni Maha. Huwag kang magpanggap na inosente. Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Kumunot ang noo ni Amihan. Hindi kita maintindihan. Oh, talaga? Sarkastikong tawa ni Maha. Ikaw ang nagsulsol sa matanda, hindi ba? Ikaw ang nagtanim ng mga kasinungalingan sa isip ni Kael. Ginagamit mo ang iyong pagiging kaawa-awa para sirain ako. Ahas ka! Isang mang-aagaw. Ang mga magsasaka na nasa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay napapailing sa eksenang ginagawa ni Maha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanahimik si Amihan. Ang malumanay niyang ekspresyon ay napalitan ng dignidad at tapang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maha. Wala akong kinalaman sa mga desisyon ng pamilya de Alva, mariin niyang sabi. At hinding-hindi ko kailanman sisiraan ang pangalan nila sa pamamagitan ng paggawa ng ganyang mga paratang. Ang problema dito, Mamaha, ay wala sa akin. Nasa sayo. Huminga siya ng malalim. Ang pamilyang ito ay nagpapahalaga sa respeto at kababaang loob. Mga bagay na sa tingin ko ay hindi mo kailanman mauunawaan. Lalong nag-init ang ulo ni Maha. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang babaeng ito na sagot-sagutin siya? Sino ba siya? Sino ka sa tingin mo? Sigaw ni Maha, halos mangiyak-ngiyak na sa galit. Isa ka lang namang hamak na empleyado, isang probinsyana na umaasa lang sa awa nila. Huwag kang mag-ilusyon na magugustuhan ka ni Kael. Hinding-hindi ka nababagay sa kanya. Ang eksena ay natigil nang may isang malamig na boses ang pumagitna. Tama na yan, Maha. Nakatayo doon si Kael. Ang mukha ay mas matigas pa kaysa sa bato. Ang pagkadismaya sa kanyang mga mata kanina ay napalitan na ng isang bagay na mas masakit para kay Maha. Kawalan ng pakialam. Tila ba isa na lamang siyang istorbo na kailangang paalisin. Hindi ka na welcome dito, sabi ni Kael. Ang boses ay pinal at walang apela. Ayusin mo na ang iyong mga gamit. Bukas ng umaga, aalis ka sa hasyenda Sinagtala. Ang katahimikan ay muling bumalot sa lumang kusina. Sa parehong lugar kung saan gumuhong ang mundo ni Maha, naroon ngayon si Doña Diwata at Amihan. Marahang pinupulot ang bawat piraso ng nabasag na tasa. Ang bawat piraso ay tila isang alaala ng mapait na pangyayari kaninang umaga. Hayaan niyo na po, Nay Diwa, sabi ni Amihan. Ang boses ay puno ng pag-aalala.
habang pinagmamasdan ang matanda. Baka masugatan pa po kayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Diwata. Hinawakan niya ang kamay ni Amihan at marahan itong pinigilan. Ang mga sugat sa kamay ay naghihilom, Ami. Ang mga sugat sa puso, iyon ang mas mahirap gamutin. Inakay niya si Amihan patungo sa isang maliit na upuang kahoy sa gilid. Umupo sila at ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi puno ng pag-unawa. Tiningnan ni Doña Diwata ang mga basag na piraso sa kanyang palad. Alam mo ba, Ami, mahinang simula ng matanda. Ang tasang ito ay may sariling kwento ng pagsubok. Nakinig ng mabuti si Amihan, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ng Donya. Noong unang dalhin ako dito sa asyenda ng yumaong asawa ko, ako ay isang simpleng dalaga lamang mula sa isang pamilya ng mga guro. Ang kanyang ina, ang Lola ni Kael, ay isang tunay na de Alva, isang babaeng ipinanganak sa yaman at kapangyarihan. Para sa kanya, hindi ako karapat-dapat para sa kanyang nag-iisang anak. Isang malayong tingin ang gumuhit sa mga mata ni Doña Diwata. Tila binabalikan ang isang panahong matagal nang lumipas. Isang araw, dinala niya ako dito sa mismong kusinang ito. Inutusan niya akong magluto ng hapunan para sa buong pamilya gamit lamang ang pugon na ito. Hindi ako sanay. Sa bayan, kalandigas ang gamit namin. Buong araw akong naghirap. Umuusok ang buong kusina. Nasunog ko ang sinaing at umiyak ako sa kahihiyan. Pero sa gitna ng aking pagkabigo, pagpapatuloy niya, dumating ang aking biyenan. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng isa pang kaldero, nilagyan ito ng bigas, at tinuruan ako kung paano kontrolin ang apoy ng pugon. Pagkatapos, sabay naming tinapos ang pagluluto. Iyon pala ang kanyang pagsubok. Bulong ni Amihan na may halong paghanga. Oo, sagot ni Doña Diwata. Isang pagsubok hindi sa aking galing, kundi sa aking katatagan. Gusto niyang makita kung susuko ba ako sa unang pagsubok. At nang hindi ako sumuko, doon niya ako tuluyang tinanggap. Tumingin siya kay Amihan ng may pagmamahal. Ang bawat henerasyon ay may kanya-kanyang pagsubok. Hija, ang sa akin ay apoy. Ang kay Maharlika ay isang basong tubig na puno ng kababaang loob. Ngunit sa halip na inumin, itinapon niya ito. Huminga ng malalim si Amihan. Kaya po ba, kaya niyo po ginawa ang pagsubok na yon sa kanya? Dito, isang kakaibang lungkot ang bumalot sa mukha ni Doña Diwata. Dahan-dahan siyang umiling. Ang totoo, Ami. Pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong na. Hindi lamang ako ang nagpasya tungkol sa pagsubok na yon. Kumunot ang noo ni Amihan, naguguluhan. Naalala ni Doña Diwata ang nangyari kaninang umaga. Mga sandali, bago mangyari ang lahat. Mula sa kanyang kinatatayuan sa kusina, nakita niya ang anino ng kanyang anak sa labas lamang ng bahagyang nakaawang na pinto. Nakita niya kung paano ito napahinto, kung paano ito nanatili sa kinatatayuan nito. Nakikinig. Nakita niya ang dahan-dahang pagkuyom ng mga kamao ni Kael habang naririnig ang bawat masasakit na salitang binitiwan ni Maha. Nakita niya ang sakit sa mukha ng kanyang anak. Ang sakit ng isang taong pinipilit tanggapin ang isang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Hindi ito pumasok. Hindi ito namagitan. Hinayaan niyang mangyari ang dapat mangyari, gaano man ito kasakit. Si Kael, mahinang sabi ni Doña Diwata, na siyang sumagot sa hindi nabigkas na tanong ni Amihan. Narinig niya ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Amihan sa gulat. Pero bakit hindi niya pinigilan? Dahil kailangan niya ng kasagutan, paliwanag ng matanda. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang hayaan nating masaktan ang ating mga sarili para makita ang katotohanan. Hindi iyon pagsubok na galing sa akin para kay Maha.
Iyon ang kasagutang hinihintay ng puso ni Kael. Pinulot ni Doña Diwata ang isang piraso ng porselana na may bakas pa ng asul na bulaklak. Hinaplos niya ito. Matagal nang may alinlangan ng anak ko, Ami. Nakikita niya ang mga lamat sa pagkatao ni Maharlika, ngunit umaasa siyang pag-ibig ang maghihilom sa mga yon. Ang nangyari kanina ang nagpatunay sa kanya na may mga lamat na hindi na kayang ayusin. Natahimik si Amihan. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang biglaang pagdating ni Kael, ang lamig sa mga mata nito, ang bigat ng kanyang hatol. Hindi lang yon galit ng isang anak na ipinagtanggol ang kanyang ina. Iyon ay sakit ng isang pusong sinugatan mismo ng taong pinakamamahal nito. Tumayo si Doña Diwata at inilagay ang mga basag na piraso sa isang maliit na kahon. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at bahagyang kalungkutan. Minsan, kailangang mabasag ang puso para luminaw ang mga mata. Walang engrandeng eksena, walang sigawan o hulhuling pagtatalo. Ang pag-alis ni Maharlika Mahavaldez sa Hacienda Sinagtala ay binalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Siya mismo ang humila ng kanyang mamahaling maleta palabas ng mansyon. Ang mga kasambahay na dati yumuyuko sa kanya ay abala sa kani-kanilang gawain, maingat na iniiwasan ng kanyang mga mata. Hindi ito pagwawalang bahala, alam niya. Ito ay isang uri ng tahimik na hatol. Sa kanilang paningin, hindi na siya ang magiging reyna ng asyenda. Isa na lamang siyang dayuhan na napadaan. Ang bawat paggulong ng kanyang maleta sa sahig na gawa sa antigong kahoy ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Dinaanan niya ang sala kung saan siya hinarap ni Kael, ang hardin kung saan siya tinalikuran ni Doña Diwata. Bawat sulok ay isa ng paalala ng kanyang kabiguan. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya sa labas. Walang Kael na maghahatid. Walang kahit sinong magpapaalam. Isang super lang na hindi niya kilala ang nag-angat ng kanyang bagahe at pinagbuksan siya ng pinto. Nang umandar na ang sasakyan at nagsimulang lumayo sa mansyon, hindi napigilan ni Maha na lumingon. Sa huling pagkakataon, nakita niya ang Hacienda Sinagtala, isang paraisong kailanmay hindi magiging sa kanya. Habang nasa biyahe, ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-vibrate. Mga pangalan ng kanyang mga kaibigan mula sa alta sosyedad ang lumalabas sa screen. Tricia calling, Beatrice calling. Hindi niya ito sinagot. Alam na niya kung bakit sila tumatawag. Ang balita ay tiyak na kumalat na parang apoy. Ang engrandeng kasal ng taon ay kanselado. Gusto nilang malaman ang tsismis, ang iskandalo. Sa huli, pinindot niya ang silent mode at itinapon ang telepono sa kabilang dulo ng upuan. Ayaw niyang makarinig ng kahit anong boses. Gusto niyang mag-isa sa kanyang miserableng mundo. Sumandal siya at ipinikit ang mga mata. Ngunit sa halip na kadiliman, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga basag na piraso ng porselanang tasa na may asul na bulaklak. Ang tunog ng pagbasag nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. At kasabay ng imaheng iyon, isang pintuan sa kanyang alaala ang biglang bumukas. Isang pintuang matagal na niyang isinara at ikinandado. Bigla, wala na siya sa loob ng malamig na sasakyan. Nasa isang maliit at masikip siyang kusina sa isang barong-barong sa tondo. Bata pa siya. Marahil mga 6 na taong gulang. Ang amoy ng sinaing na tutong at piniritong tuyo ang nasa hangin. Nakaupo siya sa isang bangkong kahoy habang ang kanyang lola insiyang ay nagsasali ng mainit na lugaw sa isang mangkok. Ang mangkok, ito ay gawa sa murang porselana, bahagyang may lamat sa gilid, ngunit ito ang paborito ng kanyang lola. Mayroon itong pinta ng isang kupas na asul na bulaklak. "O apo," sabi ng kanyang lola,
Ang boses ay malumanay at puno ng pagmamahal. Kumain ka na't nang lumakas ka. Gutom na gutom siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasa isang kapitbahay na kumakain ng manok mula sa isang sikat na fast food chain. Lola, tanong niya, bakit po tayo laging lugaw ang kinakain? Sila, laging masarap. Ngumiti ang kanyang lola, isang nangiting pagod, ngunit totoo. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Ito lang ang kaya ni Lola Apo. Pero tandaan mo, hindi mahalaga kung ano ang laman ng mangkok. Ang mahalaga, may laman ito. At habang kasama mo ako, hinding-hindi mawawalan ng laman ang mangkok mo. Nagmulat ng mga mata si Maha. Ang malamig na bintana ng sasakyan ang sumalubong sa kanya. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa at isa pa hanggang sa hindi na niya ito mapigilan. Yumuko siya, niyakap ang sarili at humagulgol na parang isang batang nawawala. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi para kay Kyle, hindi para sa nawalang yaman o sa nasirang reputasyon. Ang kanyang mga luha ay para sa kanyang lola Insiang. Para sa alaala ng isang babaeng pinalaki siya sa kabila ng kahirapan, na itinuro sa kanya ang halaga ng pasasalamat. Ang babaeng yun, kung nabubuhay pa, ay tiyak na labis na mahihiya sa kung ano siya ngayon. Ang babaeng lumait sa isang matanda. Ang babaeng bumasag sa isang tasaang may asul na bulaklak. Ang babaeng naging eksaktong kabaligtaran ng lahat ng aral na ibinigay sa kanya. Nawala sa kanya hindi lang ang kanyang kinabukasan, kundi pati ang kanyang pinanggalingan. Habang ang sasakyan ay papalabas na ng probinsya ng Luntian at papasok sa malawak na highway patungong Maynila, tumingala si Maha. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Isang mukhang hindi na niya kilala. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan. Isang tanong na sumira sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Sino ako kung hindi ako ang mapapangasawa ng isang De Alva? Lumipas ang 6 na buwan. Para kay Maharlika, ang 6 na buwan na iyon ay parang isang buong buhay. Ang iskandalo ng biglaang pagkansela ng kanyang kasal kay Kyle De Alva ay mabilis na kumalat. Sa isang iglap, lahat ng pinto ay nagsara. Ang kanyang mga kaibigan ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang mga imbitasyon sa mga party ay tumigil. Ang kanyang pangalan, na dati laging laman ng mga society column, ay biglang naglaho na parang bula. Naubos ang kanyang naipon sa pagbabayad ng renta ng kanyang kondo sa BGC at sa pagpapanatili ng isang pamumuhay na hindi na niya kayang suportahan. Sa huli, napilitan siyang isuko ang lahat. Ang kondo, ang kotse, ang mga designer bag na ipinagmamalaki niya noon. Walang ibang matakbuhan, nilunok niya ang natitirang pride at bumalik sa iisang lugar na alam niyang tatanggap sa kanya, ang maliit at maingay na distrito sa Sampaloc, kung saan nakatira ang kanyang tiyanelia, ang nakababatang kapatid ng kanyang ina. "Pasok, Hija," sabi ng kanyang tiya. Walang paghuhusga sa mga mata, tanging awa at pag-aalala. Ang bahay ng kanyang tiya ay nasa itaas lamang ng isang maliit na karinderya na pag-aari nito. Ito ang eksaktong uri ng lugar na buong buhay niyang sinikap takasan. Masikip, maingay, at amoy luto. Ngunit ngayon, ito ang kanyang naging kanlungan. Sa unang mga linggo, ikinulong ni Maha ang sarili sa maliit na kwarto. Natulog siya, umiyak, at nag-isip. Binalikan niya ang bawat desisyon, bawat pagkakamali. Ang alaala ng nabasag na tasa at ang mukha ng kanyang lola Insiang ay paulit-ulit na bumabalik sa kanya. Parang isang sirang plaka. Isang araw, kumatok si Tiyanelia sa kanyang pinto. "Maha, anak, hindi pwedeng habambuhay kang magkulong dyan. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong mabuhay."
Kinabukasan, sa kauna-unahang pagkakataon, bumaba si Maha. Ngunit hindi bilang bisita, kundi para tumulong. Nakasuot ng lumang t-shirt at pantalon, tinalian niya ang kanyang buhok at nagsimulang maghugas ng mga plato. Ang kanyang mga kamay na dati laging nakamanicure ay nagsimulang maging magaslaw. Ang kanyang likod ay sumasakit sa katatayo. Sa una, ito ay isang uri ng parusa sa sarili. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang paghuhugas ng plato ay naging pagbabalat ng sibuyas. Ang pagbabalat ng sibuyas ay naging paggisa hanggang sa natagpuan na lang niya ang sarili na tumutulong na sa pagsisilbi sa mga customer. Isang order ng sinigang dito. Pakipunas naman ng lamesa, Ineng. Ang dating si Maharlika Valdez, na sanay sa mga utos ng sir at ma'am, ay ngayon ang sumusunod sa mga tawag ng Ineng at Miss. Isang hapon, habang abala siya sa pagpupunas ng isang lamesa, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Oh my God, is that you, Maha?" Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa harap niya si Trisha, isa sa mga dati niyang kaibigan, kasama ang dalawa pa nilang kasama. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at hindi maitagong pangungutya. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Trisha. Tinitingnan ang suot ni Maha mula ulo hanggang paa na may halong pagkadiri. "Don't tell me." "Dito ka na nagtatrabaho?" Naramdaman ni Maha ang pamumula ng kanyang mukha. Naramdaman niya ang pamilyar na kuryente ng galit at kahihiyan. Ang dating siya ay tiyak na sasagot, magmamataas, at aawayin sila. Ngunit iba na ngayon. Huminga siya ng malalim, yumuko, at kinuha ang basahan. "Pasensya na, ma'am," sabi niya sa isang mahinang boses. "Kailangan ko lang tapusin ang paglilinis ng lamesa." Natigilan ang mga babae. Hindi nila inaasahan ang reaksyon na yon. Nagkatinginan sila. At pagkatapos ay tumawa ng malakas na para bang nakakita sila ng pinakanakakatawang bagay sa buong mundo. Umalis sila. Nag-iiwan ng mga halakhak na tumatagos sa puso ni Maha. Hindi siya umiyak. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang kahihiyan ay hindi naging galit. Ito ay naging pagtanggap. Ito na siya ngayon. At kailangan niyang harapin iyon. Nang gabing iyon, habang nililinis niya ang kanyang maliit na silid, nakita niya ang isang lumang baul sa ilalim ng kama. Ang baul na dinala niya mula sa dati nilang bahay sa Tondo. Ang tanging bagay na isinama niya nang umalis siya para baguhin ang kanyang buhay. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga lumang damit, mga kinakalawang na alahas, at mga kupas na litrato. At sa ilalim ng lahat ng yon, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Naroon ang isang lumang rosaryo, isang panuelo na may burda ng kanyang pangalan, at isang maliit kupas na litrato. Ang litrato ng kanyang lola Insiang, nakangiti habang hawak-hawak ang paborito nitong tasang may asul na bulaklak. Niyakap ni Maha ang litrato. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi na mapait. Ang mga ito ay luha ng pangungulila, ng pagsisisi at ng isang maliit, kumikislap na pag-asa. Ang pag-asang marahil, hindi pa huli ang lahat para maging ang babaeng maipagmamalaki ng kanyang lola. Isang kakatok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang tiya Nelia. "Maha, may customer sa baba. Ikaw na muna ang bahala. Nak, magde-deliver lang ako sa kabilang kanto." Tumango si Maha, pinunasan ng kanyang mga luha at bumaba. Ang amoy ng nilulutong adobo ang sumalubong sa kanya. Isang customer na lalaki ang nakaupo sa isang lamesa sa sulok, nakatalikod sa kanya. "Good evening po. Ano po ang sa inyo?" Tanong niya habang kinukuha ang maliit na notepad. Dahan-dahang lumingon ang lalaki.
Ang notepad ay nahulog mula sa mga kamay ni Maha. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Nakatitig sa kanya ang mga matang minsan niyang minahal, mga matang puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Kyle, ang pagbagsak ng notepad sa sahig ay tila umalingaw-ngaw sa buong karinderya. Sa loob ng ilang segundo, walang gumalaw. Si Maha ay nakatayo na parang napako, hindi makapaniwala sa taong nasa harap niya. Si Kael naman ay nakatitig din sa kanya. Ang pagkagulat ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Pareho nilang nakita ang pagbabago sa isa't isa. Nakita ni Kael ang pagkapagod sa mga mata ni Maha, ang pagiging simple ng kanyang suot, ang kawalan ng kolorete sa mukha, at ang mga kamay na halatang sanay na sa trabaho. Nakita naman ni Maha ang parehong pamilyar na mukha ni Kael, ngunit ang mga mata nito ay wala ng bahid ng pagmamahal o galit, tanging gulat at marahil kaunting awa. Si Maha ang unang nakabawi. Yumuko siya at mabilis na pinulot ang notepad. Ang kanyang mga pisngi ay nag-iinit sa matinding hiya. Nais niyang magtago, tumakbo o magpalamon sa lupa. Ngunit wala siyang mapupuntahan. Ito ang kanyang buhay ngayon. Ito ang kanyang katotohanan. Pasensya na po, sabi niya. Iniiwasan ang mga mata ni Kael. Binalik niya ang kanyang sarili sa pagiging isang serbidora. Ano? Ano po ang order ninyo? Natigilan si Kael sa narinig. Ang po. Ang formalidad. Tila ba isa na lamang siyang ordinaryong customer? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umorder siya ng adobo. Ang unang pagkaing pumasok sa kanyang isip. Habang kinukuha ni Maha ang order, pinagmasdan siya ni Kael. Hindi niya sinasadyang mapadpad dito. Mayroon siyang business meeting sa isang kalapit na opisina at naghahanap lang ng makakainan. Hindi niya kailanman inakala na sa isang lugar na tulad nito, niya muling makikita ang babaeng minsang naging sentro ng kanyang mundo. Ang pagbabago ay hindi maikakaila. Ang dating maharlika na puno ng kislap at artipisyal na karangyaan ay wala na. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng tila binayo ng realidad. Bumalik si Maha dala ang pagkain. Inilapag niya ito sa lamesa ng maingat. Ang bawat kilos ay kalkulado para hindi sila magkadikit, para hindi magtama ang kanilang mga paningin. Akma na siyang aalis nang magsalita si Kael. Maha! Tawag niya. Ang boses ay mahinahon. Maupo ka muna. Kahit sandali lang. Nag-alinlangan si Maha, ngunit may kung anong awtoridad sa boses ni Kael na hindi niya matanggihan. Umupo siya sa silyang nasa tapat nito. Pinaglaruan ang dulo ng kanyang apron. Kumusta ka na? Tanong ni Kael. Isang simpleng tanong na may bigat ng 1,000 alaala. Okay lang, sagot ni Maha. Isang sagot na pareho nilang alam na kasinungalingan. Ikaw? Mabuti naman. Isang nakakailang nakatahimikan ang namagitan sa kanila. Tiningnan ni Kael ang adobong nasa kanyang plato at pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Maha. Alam mo, Maha, simula niya at sa pagkakataong ito, may kakaibang bigat sa kanyang pananalita. May isang bagay na dapat mong malaman, isang bagay na hindi ko nasabi noon. Huminga siya ng malalim. Noong umaga sa kusina, noong nangyari ang lahat. Napayuko si Maha, hindi kayang salubungin ang kanyang tingin. Nandoon ako, Maha. Pagpapatuloy ni Kael. Nakatayo ako sa likod mismo ng pinto. Rinig na rinig ko ang lahat. Ang pag-amin na yon ay hindi isang sorpresa para kay Maha. Sa kaibuturan ng kanyang puso, matagal na niyang nararamdaman yon. Ngunit ang marinig ito nang diretso mula kay Kael ay may dalang kakaibang sakit. Iyon pala. Hindi lang siya nahuli. Siya ay pinanood habang inilalabas ang pinakapangit na bersyon ng kanyang sarili. Walang salitang lumabas sa bibig ni Maha. Tanging mga luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ko sinasabi to
para saktan ka pa, sabi ni Kael. Sinasabi ko to dahil kailangan nating pareho ng katotohanan para makalaya. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Maha sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng pagkukunwari o pagmamanipula. Ito ay mga luha ng purong pagsisisi. Patawad, hagulgol niya. Ang boses ay basag. Tumingin siya sa wakas sa mga mata ni Kael. Patawarin mo ako, Kael. Umiling siya. At hindi ako humihingi ng tawad para bumalik ka sa akin o para kaawaan mo ako. Huminga siya ng malalim. Hinayaan ang katotohanang matagal niyang kinimkim na lumabas. Humingi ako ng tawad dahil ang babaeng nakita mo sa asyenda, ang babaeng yon na puno ng galit at pagmamataas, hindi siya ang apong pinalaki ng lola ko. Ang kanyang mga salita ay tumago sa puso ni Kael. Ito na yon. Ang pag-amin na hindi tungkol sa kanila, kundi tungkol sa sarili niya. Ang paghingi ng tawad na hindi para sa nawalang yaman, kundi para sa nawalang pagkatao. Isang mahabang katahimikan ang muling namayani. Tinapos ni Kael ang kanyang pagkain. Tumayo siya, naglabas ng pera mula sa kanyang pitaka at inilagay ito sa lamesa, higit pa sa sapat para sa kanyang kinain. Salamat sa pagsasabi niyan, Maha, sabi lang niya. Naglakad siya patungo sa pinto, hindi siya lumingon. Naiwan si Maha, nakaupo, pinagmamasdan ang likod ng lalaking papalayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nang mawala na si Kael, sa kanyang paningin, isang kakaibang pakiramdam ang pumalit sa sakit. Hindi ito saya, hindi rin ito lungkot, ito ay kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang tapos na kabanata. Ang kapayapaan ng isang kaluluwang sa wakas ay nagsimula ng maghilom. Ang buhay sa hasyenda Sinagtala ay nagpatuloy sa dati nitong payapang agos. Ang mga puno ng kape ay namulaklak at namunga. Ang simoy ng hangin ay dala pa rin ng halimuyak ng lupa at tradisyon. Isang maaraw na hapon, magkasamang naglalakad si Kael at Amihan sa gitna ng plantasyon. Hawak ni Kael ang kamay ni Amihan, ngunit hindi ito tulad ng dati. Ang pagkakahawak nila ngayon ay may kasamang katiyakan, isang pag-unawa na hindi na kailangan pang bigkasin ng mga salita. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi isinilang mula sa isang nag-aapoy na damdamin, kundi dahan-dahang itinanim, diniligan ng respeto at pagkakaibigan, at ngayon ay nagsisimula ng mamunga. Sa tingin ko, ito na ang magiging pinakamagandang ani natin sa loob ng 5 taon, masayang sabi ni Amihan, habang hinahaplos ang isang kumpol ng mga hinog na bunga ng kape. Ngumiti si Kael. Dahil iyan sa'yo, ikaw ang nag-alaga sa kanila, ikaw ang puso ng asyenda. Ang mga salitang iyon, na dating nagdulot ng selos kay Maha, ay ngayon tunog musika na sa pandinig ni Amihan. Ngumiti siya pabalik. Hindi lang ako. Tayong lahat. Mula sa malayo, sa beranda ng mansyon, pinagmamasdan sila ni Doña Diwata. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kamusog sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, sa isang maliit na mesa, ay may isang bagong tasang porselana. Hindi ito kamukha ng nabasag, ngunit gawa ito ng isang lokal na artisan mula sa kanilang baryo. Simple, maganda, at may sariling kwento. Sa tabi ng tasa, may isang maliit na palayok na may bagong tubong halaman, isang batang puno ng kape, simbolo ng bagong simula. Ang pamana ng Sinagtala ay ligtas. Hindi ito tungkol sa lupa o sa yaman. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng mga tamang aral, ang pagpapahalaga sa pinagmulan, ang respeto sa kapwa, at ang pag-unawa na ang tunay na lakas ay nasa kababaang loob. Samantala, sa isang malayong sementeryo sa Maynila, may isang babaeng tahimik na naglalagay ng isang simpleng cake sa ibabaw ng isang puntod.
Ang babaeng iyon ay si Maharlika. Ang puntod ay malinis, bagong pintura at may mga sariwang bulaklak. Ito ang puntod ng kanyang lola Insyang. Matapos ang huli nilang pag-uusap ni Kael, ginamit ni Maha ang perang iniwan nito hindi para sa sarili niya, kundi para ipaayos ang halos nakalimutan ng libingan ng kanyang lola. Ito ang unang hakbang sa kanyang mahabang paglalakbay pabalik sa sarili. Hindi na siya nagtatrabaho sa karinderya ng kanyang tiya. Sa tulong nito, nagsimula siyang magbenta ng mga lutong bahay na cake online. Nagsimula siya sa maliit, gamit ang mga lumang recipe ng kanyang lola. Ang kanyang mga kamay, na dati puno ng kalyo sa paghuhugas ng plato, ay ngayon malambot na muli. Ngunit dahil sa pagmamasa ng harina at asukal. Hindi siya mayaman. Malayo pa sa kinang na minsan niyang pinangarap. Nakatira pa rin siya sa isang simpleng apartment, ngunit ito ay sarili niya. Ang bawat gamit sa loob ay binili niya mula sa sarili niyang pawis. Inilabas niya ang kupas na litrato ng kanyang lola mula sa kanyang pitaka. "Lola," bulong niya, "pasensya na po kung naligaw ako ng landas. Pasensya na po kung nakalimutan ko ang lahat ng itinuro ninyo." Isang ngiti, isang tunay na ngiti na walang halong pagkukunwari ang sumilay sa kanyang mga labi. "Pero pauwi na po ako. Unti-unti. Bumabalik na po ako." Tumingala siya sa langit. Ang papalubog na araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Hindi na siya si Maharlika Valdez, ang ambisyosang socialite. Hindi rin siya si Maha, ang sawimpalad na serbidora. Siya ay si Hiraya, ang pangalawang pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Hiraya, na nangangahulugang ang bunga ng pag-asa. Tumayo siya at sa huling pagkakataon ay hinaplos ang malamig na lapida. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papalabas ng sementeryo, patungo sa isang kinabukasang hindi man kasing kinang ng dati niyang pinapangarap. Ngunit higit na mas totoo. Hindi siya nag-iisa dahil dala-dala na niya ngayon sa kanyang puso ang pinakamahalagang pamana, ang alaala ng isang tasang may asul na bulaklak at ang walang hanggang pagmamahal ng isang lola na nagturo sa kanya na ang tunay na yaman ay ang isang pusong marunong magpasalamat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ay wala sa kinang ng ginto o sa taas ng ating posisyon sa lipunan. Ang tunay na yaman ay nasa isang pusong mapagkumbaba, marunong rumespeto sa pinagmulan at handang tanggapin ang sariling pagkakamali. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot sa kwento ni Maharlika, ni Kael, at ng Hacienda Sinagtala. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.